Because if you say that, it will be a blessing sa ating spirit, soul, and body. So, happiest 2026 po. Batiin nga yung katabi. Happy New Year 2026. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. Amen? Masaya po ba kayo? Buhay pa kayo? Parang ayaw nyo. Nagtatampo pa. No? Bagong taon, bagong pag-asa. So, huwag sayangin ang buhay. Bakit? Habang may buhay, may pag-asa. Amen? And this seminar will remind us once again na kayang pagandahin ng Diyos ang ating buhay dahil kay Kristo. Amen na kapatid? Napakasimple lang. So, ang question na sinasagot natin ay, are you blessed? Ha? Are you blessed? Again, are you blessed? Sa mga 10 taon nang umaten dito, alam na ang sagutan. Super. Amen na kapatid? At 10 taon na po nating dinideklara na tayo ay super blessed ng walang palya. Amen na kapatid? Amen. Kaya po ang Macarius Life is a teaching of Jesus Himself na nagsasabi po na pwede kang umasenso sa iyong buhay. Alam nyo po, matindi. Sabi mo sa katabi mo, matindi. Ang teaching na ito. Amen na kapatid? Bakit? Kasi bumabara sa lalamunan ng iba at hindi na matanggap anong super blessed. Sabi nila, OA yan. No? Sa iba naman, extreme yan. Anong super blessed? No? Yung iba nga, walang makain. Kami, walang makain. Ako, ang dami kong utang. No? Nalugi pa kami. Tapos natanggal ako sa trabaho. Saan ako kukuha ng pambayad, ng panggastos? Kaya imposible na ikaw ay maging super blessed. Pero, next, sabi dyan, yes, in Jesus, you are what? Super blessed. You are Macarius. Can you hear amen? Believe and declare it. Pag pinaniwalaan mo at sinabi mo ito, ito'y mangyayari sa ating mga buhay. At ang mahalaga, mayroon tayong pinaniniwalaan kaysa sa wala. Tama ba mga kapatid? Naniniwala ka bang super blessed ka? Kasi pag inisip mo negatibo, nako, ang iyong taon ay hindi magiging maganda. Bakit? Pag negative ang iniisip natin, ang takot, pag-aalala, ang siyang pipilay sa ating mga pag-asa at kasiyahan ngayong 2026. Amen mga kapatid? Pero kung paniniwala mo naman na ikaw ay super blessed, no? Nagsisindi ka na kagad ng pag-asa. Sabi nga natin pag-asa. Anong pag-asa yon? Na malampasan mo ang lahat ng kahirapan, ng anumang sakit, karamdaman. Amen mga kapatid? Ng lahat ng mga masasamang bagay, even kamatayan. Bakit? It all changes starts in the mind. Nasa isip lang. Sabihin sa katabi, nasa isip lang. If you can change your mind, you can change your life. Tama mga kapatid? Kung nasa isip mo, ngayong taon na ito ay papayat ka. Papayat ka ba? Yes. Amen? Kasi sabi ng iba, hindi, next year na lang. No? So, pag inisip mo na ikaw ay yayaman at makakaipon, mangyayari ba yon? Pag inisip mo na makakatapos ka, mangyayari ba yon? Pag inisip mo na sisipag ka at babait ka ngayong taon, mangyayari po ba? Amen. Pero bago mangyari yan, sabihin sa katabi, baguhin mo muna ang iyong kaisipan. If you can change your mind, you can change your life. It's all in the mind. Can you hear amen? So, ang tanong ulit ay, are you blessed? Anong sagot natin? Malakas. Super. Amen? Yes, you are super blessed in Jesus. All you have to do is believe. Kaya sige, sabay-sabay ulit tayo magdeklara. Upo ng maayos. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen? 10 taon na natin sinasabi, it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Kristo. Just say it. Just declare it and believe it. Ito yung mangyayari sa ating mga buhay. First verse natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 13. It is written in the scripture, I believe, so I spoke. Sa Tagalog, ako'y naniniwala, kaya ako nagsasalita. Kaya ako sinabi. I believe, so I spoke. Our faith is like this, too. We believe, and so what? We speak, no? Sabihin mo. Dapat sabihin mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Amen na, kapatid?
And start declaring it. Because sabi ng Proverbs 18:21, next, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. No? Death and life. Nasaan daw? Nasa iyong dila. Nasa iyong bibig. Pag sinabi mo na malas namang buhay ito, malas ka nga. Kasi sabi nga, life or death or life ang iyong sabihin. Amen na kapatid? Pero pag sinabi mo namang super blessed, no? Hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Amen po mga kapatid. Kaya ideklara mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Are you blessed? Super. So let's answer the question, what is Macarius? Now, para sa mga bago, alam na alam nyo na ito eh. Ito yung inintroduce ng Panginoon sa atin at ito po yung na-discover ko lang sa Bible. Nung ako po nasa Bible school, nakita ko napakaganda ng salitang ito, Macarius. No, kaya po, nung matutunan ko po ito, agad ko itong isinare sa lahat ng mga kapatiran. At ang unang appearance po ng salitang Macarius ay makikita natin sa Matthew 5 at Luke chapter 6, yung sa the Beatitudes. Blessed are the. Di ba? So yun po yung mga yon. Pero it appears in context in Luke 11, verse 28. Everybody? Jesus replied, that's true. But the people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message. No? Totoo. Sabi nila, ang mga totoong pinagpala ay sino daw? Yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sa Tagalog, next po, datapwat sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ano? Ginaganap. At ito'y ginaganap. So, habang nakikinig ka, hindi ka lugi. Sabi sa katabi, hindi ka lugi. Oh, hindi sayang ang oras mo. At kung gusto mong matuloy na talagang super blessed ka, sundin mo ang salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Ang Greek word, yan, ang salitang blessed or mapalad ay, everybody, Macarius. Sabi nga natin, Macarius. Yung pala yun. Greek word, no? Macarius, which means supremely blessed. Ibig sabihin, supreme, pinakamataas na blessing. Kaya nga, super blessed. Gusto mo ba nang maging super blessed? O blessed lang? Kaya sabi, God bless you. Hindi, taasan mo pa. Stay super blessed, kapatid. Amen mga kapatid? Ano pa? By extension, fortunate. Ano pa? Well off. Nakaluluwag sa buhay. And happy. Happy lang ba? Hindi eh. Happier than happy. Kaya tingnan nyo po yan ha. Matindi talaga ang teaching na ito. Amen mga kapatid? Kasi ang pagpapala ay ang pinakamataas na pagpapala na pwede mong matanggap mula sa Biblia. Can you amen? Amen mga kapatid? Kaya pag sinabi mo na blessed ka, naku, hindi ka lang blessed. Pag sinabi mong Macarius ka, hindi ka lang blessed, kundi super blessed. Ever wonder, ang aking pong bunso na si Kari, ipinangalan ko po sa kanya ang Macarius. Tinakita niyo po? Macarius. Tasan yung Kari? Nandun sa loob. Amen na kapatid? Kaya kapag tinatawag na si Kari, tinatawag namin ang pagpapala sa aming buhay at sa aming pamilya. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Sa Tagalog, lubos na pinagpala. Fortunate. No? Ibig sabihin ng fortunate, hindi po swerte or lucky. Ibig sabihin po nito, ikaw ay mapalad. Sabihin mo nga mapalad. Bakit ka naging mapalad? Kasi sumusunod ka sa Diyos, kaya magagandang bagay ang dumarating sa iyo. Tama mga kapatid? Alam nga naman, pagpalain ka ng Diyos, hindi ka nga umaatin ng church. Ayun na kapatid? Pero kung sobrang sipag po, nagdadala ka pa ng kaluluwa, you are fortunate kasi pagpapala ang para sa iyo. Can you amen? Amen na kapatid? Ano pa? Nakaluluwag sa buhay. Gusto niyo bang lumuwag sa buhay? Hindi lang sando ang maluwag, ano? Pati sa pananalapi, sa pagkain sa buhay. Amen na kapatid? Ano pa? Masaya kesa sa masaya. And it is 50 times na nasulat in the New Testament. Look at that. 50 times na nasulat ang salitang Macarius, ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng tsansa na umangat sa iyong buhay. Pumalakpak nga po ang lahat ng gustong umangat sa kanilang buhay. Amen mga kapatid? At ito'y nangyari kailan nang dumating ang ating Panginoong
Jesus. John 1:16, from the fullness of His grace, we have received, look at that, one blessing after another. Amen na kapatid? So, laging may kasunod na blessing para sa'yo kapag nasa iyo si Kristo. Kaya nga, super blessed ka. May sahod ka ngayon, hindi mo pa nauubos yung sahod mo, may paparating na naman na blessing. Amen? Amen po mga kapatid? Yun ang ibig sabihin ng one blessing after another. Kaya super blessed. Itinodo na ng Diyos. Fullness. Sabi mo nga, fullness. No? Para hindi ka maging mahirap. Amen mga kapatid? Dumating si Kristo para bigyan ka ng saganang buhay. Amen mga kapatid? Jesus wants us to be abundant in life. May mga sa tingin natin ay pinagpala, pero ang salitang Macarius, sila yung mga tunay na pinagpala dahil tunay na pinagpala sila ng ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Amen po ba? So tingnan mo ang katabi mo. Mukha ba siyang Macarius? Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At ito po ay alok or offer ng Panginoon sa mga gusto lang naman. Hindi naman namin ipipilit sa iyo na lagi mo sabing, Macarius, Macarius, ayaw mo nga. Di ba? Pero sa mga gustong iangat ang kanilang buhay ngayong 2026, na sila'y makaalpas sa kahirapan, sa sakit at kamatayan, at tunay na pinagpalang buhay, brothers and sisters, lagi mo sabihin that you are Macarius. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Ipinakilala ng Panginoong Jesus ang Macarius life or super blessed life at ayaw niya na ikaw ay maging mahirap. Sino sa inyo gustong maging mahirap ngayong 2026? Sabihin sa katabi, ayaw. Ayaw din ng Diyos na ngayong taon ay maging mahirap ka. Kaya nga dapat dinideklar mo lagi, in Jesus, I am super blessed. Look at this. John chapter 10, verse 10 says, a thief is only there to steal and kill and destroy. Sino yun? Jesus came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Mga kapatid, look at that. Anong binibigay sa iyo ng Diyos na magandang buhay? Eternal life. More and better life. No? Real and eternal life. Amen? Kaya kapag si Kristo ay nasa atin, hindi man natin makamit ang napakagandang buhay sa mundong ito, may pangako siya pag uwi natin sa langit. Real and eternal life kay Kristo. Can I amen? Amen. So, warning, paunawa, ang Macarius life is more than just money. Amen na kapatid? Tingnan, sabihin natin, ang Macarius life is more than just money. Bakit? Sapagat ang blessing comes in many forms. Ang mga pagpapala ay dumarating sa atin sa iba't ibang kapamaraanan. Hindi lang pera. Sabi sa katabi, hindi lang pera. Amen mga kapatid? Ang kalusugan ba or good health ay kayamanan mo? Amen. Ang mabait ba na asawa ay kayamanan? Amen. Maraming mag-aamin dyan. Amen mga kapatid? Yung bang matalino at mga mababait na anak ay kayamanan? Yung mga mababait na katrabaho ay kayamanan? Yung mga mababait na in-laws or biyanan, ito ba'y kayamanan? Kapayapaan ng isip, ito ba'y kayamanan sa Diyos? Yes. Kaya pag diniklara mong I am super blessed, hindi lang pera. Amen na kapatid? It is your spirit, your soul and body na pinapayaman ng Panginoon. Amen na kapatid? Look at this. Luke 12 verse 15 says, and he went on to say to them all. Ano sabi ni Kristo? Watch out, magbantay, and guard yourself from every kind of greed o kasakiman sa pera. Bakit? Look at that. Because your true life is not made up of things you owned, no matter how rich you may be. Amen mga kapatid? Your true life is not made of things, including money. Amen mga kapatid? Hindi lang gawa sa pera ang iyong buhay, kahit gaano ka pa kayaman. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Ang tunay na buhay ay hindi yari sa mga bagay sa mundong ito. Tandaan niyo po yan. Kakaunti lang ang nakakaalam ng katotohanan ito. And if you are interested,
you need to discover Macarius life. Bakit kaya itong pastor na tayo laging Macarius? Hindi naman naghihirap, hindi naman nagugutom. Bakit? Kasi na-discover na namin na kapag dinideklara mo ang pagpapala sa iyong buhay, kusa itong darating dahil pinagpapala ka ng Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Bakit nga po ba tayo pinagpapala ng Diyos? Because we develop, next, kingdom mentality. Sabi nga natin, kingdom mentality. Dapat yan ang ma-develop sa'yo. Ano yon? Isipin mo, i-focus mo ang isip mo sa mga bagay tungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Kaya palapakan mo nga ang iyong sarili kasi nandito ka ngayong Wednesday sa ating church. Inisip mo si Lord. Can you amen? Amen po ba? Why? Because being happy is a mindset. Amen mga kapatid? Mahirap palungkutin ang isang anak ng Diyos kung naniniwala siya na mayaman siya kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Oh yes. Darating ang araw, para bang wala ka ng hawak na pera, no? Talagang naghihikapos ka na, pero bigla lang, ting! Okay lang yan anak. Kasi darating na ang pagpapala mo kung magtatapat ka sa akin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya kung gano'n ang ating kaisipan, brothers and sisters, darating talaga ang maraming pagpapala because we have the kingdom mentality. Amen mga kapatid? If Jesus is your Lord, if Jesus is your King, you are healed. Amen mga kapatid? You are protected. You are cared for. You are happier than happy. You are super blessed because you are covered. Sabi mo nga, covered in God's kingdom. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya hindi ka na maghihirap sa iyong buhay. Hindi ka na rin malulungkot kasi we have the kingdom mentality. Can I hear amen? Sino po sa inyong naniniwala na kahit marami na siyang pera, hindi siya sasaya? Meron ba rito? Taas nga ang kamay. Aba, gusto talaga nilang maraming pera. Pastor, hindi pa namin naranasan. Pero come to think of it, one day, nagising ka, you are a billionaire. Ayun na, tinaasan ko na. Sa tingin mo ba, sasaya ang iyong buhay kung hindi ka naglilingkod sa Diyos? Hindi. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. Kahit malaki ang bahay mo, no? Kahit napakarami ng pera mo, kahit nasa iyo ng lahat ng ari-arian at sasakyan, gusto mo sa'yo na ang buong Pilipinas. Brothers and sisters, hindi porke mapera ay masaya na. Amen na kapatid? Hindi ka lubos na sasaya kung wala kang tinatawag na next, contentment. Sabi mo nga contentment. No? Ano ang ikasampung utos ng Diyos? Do not covet. Huwag kang magnanasa sa mga bagay na hindi mo pag-aari. Aba, si Mari may kotse, makabili nga rin. Aba, may bahay siya, makabili nga rin. Yung pala, hindi mo lang pinatago lang. No? So ngayon, ikaw ang nabaon sa utang. Are you with me? Because coveting is the desire to acquire. And look at that. Paul learned the secret of being contented. Kaya kung natutunan mo, kontento ka na, okay na tong sahod ko, hindi naman ako nagkukulang eh. Amen mga kapatid? If you are contented, you're not materialistic. Sabihin sa katabi, don't be materialistic. Amen mga kapatid? Amen po ba? Why? Because if you are not content, you will covet. Nakuha niyo mga kapatid? Kung hindi ka kontento, magnanakaw ka, magnanasa ka, kukuha ka ng mga bagay na hindi naman mo pag-aari. Can you hear amen? Kahit sa trabaho, binabayaran ka ng buo, pero ang trabaho mo parang 4 oras lang. No? Nagnanakaw ka ng oras sa kumpanya. Can you hear amen? Are you still with me? Amen. And if you covet, you steal, nagnanakaw ka, theft yan, kulong ka dyan. Sabi sa katabi, kulong ka dyan. No? Hindi happy ang family mo, pati ikaw. Kasi you covet and you don't have contentment. So what do? Next, we must we must not focus our lives in acquiring money. Do you agree with me? Huwag ka lang mag-focus, saan? Sa pagkalap, pagkamal ng salapi. Bakit? Ayan sa verse, sa baba. 1 Timothy 6:10, everybody. The love of money causes all kinds of evil. Some people have left the faith because they wanted to get more money, but they have caused themselves what? With much sorrows. Amen mga kapatid? Masama ba ang pera? Masama ba ang yumaman? Hindi. Ano ang masama? Sabi ng verse,
the love of money. Amen mga kapatid? Okay lang kahit marami kang pera, pero wag mong mamahalin ang pera sa iyong buhay. Bakit? It will cause you sorrow and you will be falling away from faith. Kita mo? Maraming mga pinayaman ng Diyos, wala na ngayon sa church. Bakit? Kasi mas minahal nila ang pera kaysa sa Diyos na nagbigay ng pera nila. Can you amen? You don't need a lot of money to enjoy your life. Just enough. Sabi mo nga, just enough. Tama ba mga kapatid? Hindi ka naman nagkukulang. Hindi ka naman sumusobra. Sakto lang. Just enough. Look at this. Proverbs 30, 7-9. Sulat nyo po yan. O God, I beg you two favors I beg two favors from you before I die. Sabi niya, Diyos ko, hingi ako ng 2 pabor bago ako mamatay. First, everybody, help me never to tell a lie. Ayoko magsinungaling. Pangalawa, second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. 9, for if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? No? Pag yumaman ako, baka, who is the Lord? Who you ka, Lord? No? Hindi na niya kilala si Lord. Pinayaman ka lang, hindi mo na nakilala si Lord. No? And if I am too poor, sobrang hirap naman niya, I may steal and thus insult God's holy name. Akala ko ba Diyos kang mayaman? Hindi mo ka mabigyan ng isang sakong bigas. Di ba? Amen mga kapatid? Kaya ang panalangin niya ay just enough. Sabi mo nga, just enough. Lord, bigyan mo ako ng sakto lang. Sino sa inyo gusto ng sakto lang? Taas nga ang kamay. Amen? Bakit? Napakagandang panalangin nun. Hindi ka magmamalaki sa Diyos at hindi mo rin aalipustahin ang Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Because true happiness doesn't depend on money alone. Our life on earth is very short. Sabi mo nga, very short. So don't kill yourself working too much. Amen na kapatid? Dahil kung totoong pera lang ang nagpapasaya sa tao, tingnan niyo po yan. Bakit may mga mayayaman na nagpapakamatay? Bakit may mga milyonaryo na nadidepress at nalulungkot? Amen na kapatid? Nagkakaproblema, hindi magkanda tulog kahit uminom na lang uminom ng sleeping pills. Can you amen? Pero tingnan mo ito, samantalang yung mga mahihirap, maimbing ang tulog kahit walang aircon, masayang-masaya na sila, basta walang sakit at kompleto ang pamilya. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me mga kapatid? Tandaan po ninyo, hindi lang pera o yaman ang magpapasaya sa tao. Bakit? Ang pera ay maliit na bahagi lang ng kabuuan ng iyong pagkatao. Ulitin ko, ang pera ay maliit na bahagi lang ng kabuuan ng iyong buong pagkatao. Amen na kapatid? Hindi kabuuan mo ang pera. Pag ang tunay na buhay mo nakadepende sa pera, brothers and sisters, magiging malungkot ka palagi. Kasi lagi kang walang pera. Tama mga kapatid? Well, yes. Aminado po ako na kapag may pera, masaya. Sino sa inyong masaya pag may pera? Taas nga ang kamay, pumalakpak nga sa Diyos. Woo! Pero, no? Pera. Pero kahit mapera ka, makapag-asawa ka man ng milyonaryo, mabili mo man ang lahat ng gusto mo, maisuot mo man ang mga bagay na mga damit na gusto mo, hindi ka pa rin lulubos na sasaya. Why? Sabihin niyo sa akin, why? Bakit? Because, number 1, there are things that money can't buy. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ano yon? Buhay. Kaya bang dagdagan ng pera mo ang buhay mo? No. Health, kalusugan. Nabibili ba ang kalusugan? Love, pagmamahal. Hindi po. Kaya hindi talaga pera ang solusyon. Number 2, dapat nating maintindihan na lahat ng bagay ay may binabagayan. Tingnan mo ang katabi mo. Bagay ba sa kanya ang yumaman? O, tumingin ka naman sa sarili mo. Bagay ba sa iyo ang yumaman? Bagay ba sa kanyang suot niya ngayon? Mukha bang mayaman? Amen na kapatid? Bagay ba sa iyo ang sasakyan na dala mo? Bagay bang damit na suot mo? Amen na kapatid? Bakit? Sapagkat kung ikaw ay mayaman, dapat generous ka. Palabigay ka. Amen na kapatid? Hindi kuripot. Sabi sa katabi, hindi kuripot. Tama? Thirdly, lahat naman ng material na bagay ay may hangganan, kasamang pera. Tama mga kapatid? Kaya kahit marami kang pera,
Namatay ka na, ibinaon mo sa lupa, aanayan lang din yan. Lalo't hindi mo pinagsabi. Tama ba mga kapatid? So, hindi lahat ng bagay ay pwedeng sumaya sa pera. So, what is true happiness? Silipin lang natin ng mabilis. The true happiness in life are 5. No? There are 5 simple rules of happiness. Number 1, free your heart from hatred. No? Palayain mo ang sarili mo saan? Sa galit. Anong gagawin para makalaya? Anong gagawin? Forgive. Sabi mo nga, forgive. No? Forgiveness or pagpapatawad. Pero, tinuro ko na sa inyo dati, forgiveness doesn't mean letting that person hurt you again and again. Amen na kapatid? Pinatawad mo na, pero wag mo namang hayaan na lagi kang saktan ng saktan. Instead, ang pagpapatawad ay releasing your anger to heal. Amen mga kapatid? Nagpatawad ka kasi gusto mo nang gumaling. Gusto mo nang mag-move on. And often, it involves setting boundaries, distance, or saying no to protect yourself. Bakit mo pinoprotect ang sarili mo? Gusto mo nang gumaling. Can I amen? Ang tawag doon, self-respect and self-care, not coldness. Can I amen? Pero nagpapatawad ka para ikaw ay gumaling. Free your heart from hatred. Can I amen? Second, free your mind from worries. Huwag ka na mag-alala. Number 3, live simply. Number 4, give more. Ginagawa mo ba ito? And 5 is, expect less. Because less is more. Can I amen? Totoo yan. Yung ang dami mong mga bagay, ang dami kang damit, ang dami kang sapatos, minsan isa na lang talaga sinusot mo. Kasi hindi ka makapag-decide. Ayoko maluluma, ayoko masisira. Diba? Tama ba mga kapatid? Less is more. Are you here with me? Macarius life is not about acquiring a lot of money, power, possession, or position while you're still on earth. But rather acquiring treasures in heaven. Sabi nga natin, treasures in heaven. Because money is temporary. Tama ba? Ang pera, pangsamantala lang yan. And worse, hindi mo yan kayang dalin sa langit. Tama ba mga kapatid? Tingnan nyo ang patunay. Job 1:21, he said, I came naked from my mother's womb, and I will strip off everything when I die. The Lord gave me everything I had, and the Lord has taken it away. Ang sabi, praise the name of the Lord. Wala kang dala na yaman nung pinanganak ka. Tama ba mga kapatid? Kaya wala ka ring madadala kung ikaw ay umuwi na sa langit o kahit saan ka pa uuwi. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabihin sa katabi, iiwan mo rin yan kapatid. Ang dami mong pera, pero hindi napapakinabangan po yan. 1 Timothy 6:6-7, serving God does make us very rich. If we are satisfied, contented with what we have. Yayaman ka pala pag naglilingkod ka sa Diyos. Kung kontento ka sa iyong buhay. Bakit? 7. We brought nothing into the world, so we can take nothing out. Tama ba mga kapatid? Huwag mong kakalimutan yan. Sabi sa katabi, huwag mong kakalimutan yan. Amen po mga kapatid? Ang maglingkod sa Diyos, ang tunay na nagpapayaman sa atin. Kaya lang, binubulagan ka ni Satanas eh. Kaya ang iba, nagkukumawag sa trabaho, kahit may gawain, ayaw umattend sa church. Bakit? Nakalimutan na nila ang Diyos. Brothers and sisters, hindi masama ang magtrabaho. Sabihin sa katabi, hindi masama ang magtrabaho. Ang masama ay makalimutan mo ang Diyos na nagbigay ng lakas sa iyo para magtrabaho. Amen na kapatid? Kapatid, hindi ka maghihirap kung maglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So what is our right attitude bilang mga Macarius people? Everybody, the key to blessing is what? True giving. Gusto niyo ba ng blessing? Ano sabi? Give. Magbigay ka. Dapat giver ka. Hindi na ikaw ang nangihingi. Ikaw na rin ang nagbibigay. Bakit? Ang mga tunay na super blessed or Macarius ay ang mga taong marunong magbigay at magbalik ng pasasalamat sa Diyos na buhay. Ginari, amen? Ngayong 2026, nagtatides ka ba? Kung hindi man, nag-grace giving ka ba mga kapatid?
Sapagkat inaari mo, Lord, lahat ng mayroon ako ay pag-aari mo. Amen, kapatid? At nagbabalik lang ako ng pasasalamat sa iyo. Can I hear amen? Amen. So let me share with you the 4 laws of God's blessing. Mula kay Pastor Rick Warren. No? Ito po yung batas sa God's blessing. Not just blessing. Sabi nga natin, God's blessing. No? Hindi mo pera. Hindi mo blessing, hindi mo pag-aari, kundi blessing ng Diyos na buhay. Bakit? Pwede kang payamanin ng Diyos. Bakit hindi? Amen, mga kapatid? Kayang-kaya niyang paangatin ang iyong buhay. Tama, mga kapatid? Kaya kanyang bigyan ng malaking bahay. Tama? Kaya kanyang bigyan ng magandang trabaho, magarang sasakyan, ng malaking business. Ikaw ay may posisyon sa isang kumpanya o sa lipunan. No? O kaya yung prayer ay answered prayer na. Pero, after na i-bless ka ng Diyos, God is watching you on what you do next. Nanonood ang Diyos sa'yo. Pinagpala ko yung si Brother Raven, ano kayang gagawin niya sa pagpapala na yan? Tama, mga kapatid? So ito po yung 4 na dapat nating gawin. Number 1, everybody, your blessing should flow to others. Ibig sabihin, yung pagpapala mo, dapat dumadaloy sa iba. Ito ang first law. Sabi mo nga, first law. Dapat ikaw ay channel ng physical, emotional, at spiritual na blessing. Can you hear, amen? Hindi lang material, emotional, no? Spiritual blessing. Genesis 12:2 says, "Then I will make you," si Abraham, "a great nation. I will bless you, and I will make you famous." Look at that. You will be a blessing to others. Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Para maging pagpapala sa iba. Gusto mo ba nito, mga kapatid? Ako gusto ko talaga. Kapag nakakapagbigay ka, ibig sabihin kasi meron ka pa at dumadaloy ang pagpapala sa iyo. Can I hear amen? Pag nagbibigay ka pero wala na, pakitang tao na lang yun. Or generosity. Kasi naniniwala ka, Lord, ito'y ibibigay ko sa iyo sapagkat naniniwala ko, ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Second, next, when you focus on blessing others, look at that. Ang ganda. God promised to take care of your own needs. Kapag mapagbigay ka sa iba, ang Diyos ang bahala sa iyo. Sabihin sa katabi, sagot ka ng Diyos. Look at this. Number 6:24, the Lord will bless you and watch over you. Amen, mga kapatid? So, kapag nagbibigay ka, God assumes the responsibility na may pangailangan si Pastor Gani. Pero binigay niya pa rin sa church yung kanyang naiipon na mga pera. Amen, mga kapatid? And look at that. When God bless you, He will watch over you. Sa ibang translation, He will keep you, He will take care of you. Can you hear amen? Kaya kapag nagbibigay tayo, imposible na hindi ka bigyan ng Diyos. Can you hear amen? Look at verse 27, nasa baba. So whenever they use my name to bless the Israelites, mga anak ng Diyos, look at that, I will bless them. Kaya pag sinabi mo sa isang tao, kapatid, God bless you, stay super blessed, look at that. At ginamit mo ang pangalan ni Jesus, pagpapalain ng Diyos ang tao na yan. How much more? Pag sinabi mo, stay super blessed, kapatid, in Jesus. Amen, mga kapatid? Brothers and sisters, lalong pagpapalain ng Diyos ang tao na iyan. Can you hear amen? Kaya nga lagi natin sabihin, stay Macarius. Stay super blessed, kapatid. Amen, mga kapatid? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Thirdly, number 3. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Number 3, our blessing to others will come back to us. No? Ang mga pagpapala natin na binibigay natin, babalik sa iyo. Sabi sa katabi, babalik sa iyo. Luke 6:38, everybody. Give and you will receive. Ano yung prinsipyo ng Diyos? Give and you will receive. Hindi po baliktad na receive, and then you give. Tama ba, mga kapatid? Anong una? Magbigay ka muna. Give and you will receive. Pero tingnan nyo naman ang balik, ang kapalit. A large quantity. Marami. Ano pa? Press together. Siksik, liglig. Parang sa mga bigas. Diba? Sinisiksik pa. Sige pa, meron pa yan. No? Press on together. What else?
shaken down, and running over will be put in your pocket. No? Ang daming pera sa wallet mo, sinisiksik pa. Meron pa ba yan? O dito, meron pa ba rito? Tama ba mga kapatid? Yan ang pagpapala na ibinabalik sa iyo ng Diyos. Bakit? The standards you use for others will be applied to you. Amen mga kapatid? Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Sabi ng kapatid, Sister, meron ka ba diyang 100? Wala akong pamasahe eh. Sabi, meron siyang 1,000. Sabi niya, 50 lang. Ang babalik sa'yo, 50 din. Tama mga kapatid? Pero kung 100 lang ang hinihingi, sabi mo, eto ng 1,000, kumain ka na rin. Brothers and sisters, asahan mo na mas malaki pa ang ibabalik ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa kanyang mga anak. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Hindi ito para sa lahat Sa mga naniniwala lang na kapag tumulong ka, ay ibabalik ng Diyos ang mga pagpapala. Naniniwala ka ba? Pumalakpak sa lahat ng naniniwala. Are you still with me mga kapatid? You cannot outgive God. No? Pag nagbigay ka sa Diyos, hindi mo kayang ma-outgive ang Diyos. Bakit? John 1:16, again, from the fullness of His grace, kay Jesus, we have all received, one blessing after another. Ikaw ang aayaw sa blessing. Lord, isa-isa lang. Meron pa Tama ba mga kapatid? Next, the more we're blessed by God, the more He expects us to help others. Picturean nyo na po yan mga kapatid. The more na pinagpapala ka ng Diyos, ine-expect ng Diyos, mas marami kang ibibigay. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sino sa inyo ang nanalangin, Lord, pataasin mo ang sahod ko, Lord. Meron ba rito? Lord, padamin mo ang sales namin. Nung tumaas ang sahod, dumami ang benta, dumami ang kayamanan, hindi na nag-church, hindi pa nagbigay sa Lord. Wag ganun. Sabi sa katabi, wag ganun. The more we are blessed by God, the more He expects us to help others. Look at this. Luke 12:48 sa letter B. Everybody, much is required from the person to whom much is given. No? Much is required, much is given. Much more is required from the person to whom, look at that, much more is given. No? Maraming binigay sa'yo, marami din ang inaasahan ng Diyos na ibibigay mo. Pinagpala ka pa ng napakarami, inaasahan ng Diyos, marami ka din na magbigay. Sabi sa katabi, huwag mong tipirin ang Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Kasi yung iba, pag maraming pagpapala, akin to. No? Look at this. Next, from the quote of Pastor Mark Batterson, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Can you amen? Kaya yung iba, pag yumaman patayo akong bahay, bili ako sasakyan, magpapahukay ako ng pool. Tapos, wala na akong pera. Kasi tinaas niya ang kanyang living, kanyang sarili. Kaya nauubos ito. Gusto mo bang hindi maubos ang pagpapala? Raise your standard of giving. Magbigay. At ang pangako ng Diyos? Acts 20 verse 35. Everybody, I taught you to remember the words of Jesus said. Look at that. It is more blessed. What is that word? Makarios to give than to receive. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Mas mapalad pa rin ang naglalagay sa mga basket na yan kaysa sa mga tumatanggap ng allowance. Can I amen? Look at Pastor Gani. Wala naman tayong masyadong tinatanggap na pagpapala. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng maraming pagpapala kasi ibinigay na natin maging ang ating buhay. Can I amen? You give all in everything you have. And look at that. It is better. It is more blessed to give than to receive. Shout amen. Amen. Brothers and sisters, naging posible ang Makarios Life dahil kay Jesus. Bakit? Sabi ni Pastor Gani, everybody, kung wala si Jesus, hindi tayo Makarios. Plain and simple. Kahit deklara ka ng deklara, Lord, bless me, give me super blessing. Kung hindi mo ito hinihiling kay Kristo at wala si Kristo sa iyo, alam natin na ang Diyos ay hindi ka pagpapalain without super blessing. Can I amen?
So sa unang tingin, may mga tao pong mukhang pinagpala. Tingnan mo nga yung katabi. Yan. Madaming pera, malaking bahay, no? Nakatapos ang mga anak sa abroad, magagarang gamit, nagmamantikang mga labi. Pero, kung wala si Kristo sa iyo, no? Hindi ka tunay na pinagpala. Tama ba? Tama po ba? May mga kilala ba kayong ganon? No? Bakit? Tingnan mo ito. Proverbs 10:22. It is the Lord's blessing that makes you what? Wealthy. Mayaman. Ano daw nagpapayaman? It is the Lord's blessing. Hard work can make you no richer. Kahit masipag ka, wala namang Lord's blessing, kulang po yan. Sabi sa katabi, kulang po yan. Sapagat ang mga tunay na pinagpala ay yung mga pinagpala ng Panginoon. Why? Ang pera na walang basbas ng Diyos, galing sa masama. Mga pera na mula sa pandaraya ay mabilis mawala. Ulitin ko ha, kahit kumamal ka, di ba nag-issue na yan, yung mga flood control? Diba? Ang pera na mabilis dumating, no? Mabilis yan mawala. Lalo pag galing sa masama at pandaraya. Tama mga kapatid? Let's prove that. Proverbs 21 verse 6. Everybody, wealth that comes from telling lies vanishes like mist that leads to death. No? Ang pera na galing sa pagsisinungaling, parang hamog. Nakakita na kayo na hamog? Diba? Pagkatanghali na, wala na yan. Pag umaraw na, wala na yan. Amen mga kapatid? Proverbs 13:11. Money that comes easily, look at that, disappears quickly. Malinaw ba mga kapatid? Dumating mabilis? Asahan mo. Disappears quickly. But money that gathered little by little, look at that, will grow. Sino sa inyo ang gustong yumaman at dumami ang pera? Unti-untiin natin ang pag-iipon ng kayamanan mula sa Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Anumang pera that comes easily, ano yon? Nakaw, nandugas, nang hold up, nang upit, galing sa suhol, galing sa sugal, basta easy money, it will disappear quickly. Can I hear amen? Amen po ba? Si Pastor Gani ba nagsabi nun? Ang Diyos na nasa Biblia at ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sa Tagalog, mas malinaw, Kawikaan 10 verse 2. Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Tingnan nyo, yung kayamanan galing sa kasamaan, hindi yan napapakinabangan. Tama mga kapatid? Anumang pagsusumikap sa buhay, hiwalay sa katuwiran, kabutihan ng Diyos, ay walang pakinabang. Can you hear amen? Parang ayaw nyo na ata. Sabi ni King David, isa sa napakayamang hari, Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I have everything I need. No? Bakit hindi nagkukulang si Haring David? Dahil ba hari siya? Dahil ba mayaman siya? Hindi po. Anong sabi niya? Because the Lord is my shepherd. Inuna niya. Ang Diyos, ang Panginoon, ang aking pastol, kaya hindi ako magkukulang. Can I hear amen? Verse 6, look at that. Surely, goodness and unfailing love will pursue me, follow or chase me all the days of my life. Hindi lang Monday mayaman. All the days of your life. And I will live in the house of the Lord. Kailan? Forever. Hahabulin ka ng pagpapala. Pumalakpak ang lahat ng gustong habulin siya ng pagpapala. Amen mga kapatid? Hindi ikaw ang laging umahabol ng pagpapala. Tsaka na ako mag-church, Lord. Kailangan ko magtrabaho. Look at that. Kapag ang Panginoon mo ang iyong pastol, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Kung mabagal-bagal ka pang tumakbo, tinabunan ka na at patuloy na pinagpapala ang iyong buhay. Baka ikaw ang umayaw sa blessing. Ang dami kasi. Amen? Amen po mga kapatid. So are you convinced that you are super blessed? Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Why? Next, Jesus reveals us how to have a Macarius life or super blessed life. Tatanungin ko po kayo, are you blessed? Super. Kalooban ba ng Diyos na tayo sumagana? Ha? Kalooban ba ng Diyos na tayo mapagpala? Posible ba na maging super blessed ka?
Ano ang sekreto? Actually, this is a big revelation. Alam naman na natin ang sagot, pero para sa mga hindi nakakaalam, sagutin natin ang tanong. Next, how to become super blessed. Basahin natin sa verse, Luke 11:28. That's true. Jesus replied, that's true. But the people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message. So, tanong ulit. Next, are you blessed? Or how to become super blessed? Anong sagot natin, everybody? Hear and obey God's word or God's message. Tama ba, mga kapatid? Kayo po ba'y nakikinig ngayong gabing ito? O nakatingin kayo parang tumatagos kay Pastor Gani? Nakikinig po ba kayo? Ibinunyag ng Panginoong Kristo, kulang ang pakikinig para ikaw ay mapagpala. Tama mga kapatid? Parang cellphone yan. Oo, sa'yo na ang iPhone 17 ba? 17 po bang latest? Oo. Kahit sa'yo yan, tinitigan mo lang. Ano kayang gagawin ko rito? Hindi ka rin pinagpala. Tama kapatid? Pero pag in-apply mo na, ginamit mo, aba, pwede pala to sa business, pwede pala to sa camera, pwede pala to sa ano. You see that, mga kapatid? Ganon din sa pakikinig ng salita ng Diyos. If you hear and obey, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Pero anong dapat mauna? Hear or obey? Hear. Bakit? Romans 10:17. Consequently. Everybody. Consequently. What's that? Faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Saan nanggagaling ang pananampalataya? Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Matthew 4:4, alam natin sa NLT. But Jesus told him, no, the scriptures say, people need more than bread for their life. They must feed on every word of God. Amen na kapatid? Kaya hindi kaya yaman kung puro physical, puro material na blessing, pandesal, pera. Yun lang ang alam mo. Sabi ng Biblia, need mo ng spiritual na tinapay, spiritual na blessing, and that is the bread of life. It is the word of God. Umaattend ka ng Bible study. Can you amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Pag wala kang naririnig, wala ka ring susundin. Tama mga kapatid? Kasi wala kang pinaniniwalaan. Faith comes by hearing. No? May faith ka, naniniwala ka na sa Diyos, kaya sumusunod ka sa Diyos. Kahit mahirap sa'yo magbigay ng 1,000, pero naniniwala ka na ibabalik ito ng Diyos ng siksik, liglig, umaapaw, ginagawa mo ito, sinusunod mo ang Diyos kasi naniniwala ka, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang tanong, naniniwala ka ba kay Jesus? Amen. Totoo po ba yun? Ano ba si Jesus sa iyong buhay? Lord and Savior. Panginoon o Panginoon? Pag may Lord, tsaka ka lang tumatawag. Luke 6:46, look at this. Why do you call me Lord when you won't obey me? No? Ang kokontra lang naman dito yung mga hindi kilala si Lord eh. Hindi may kilala kay Kristo as His Lord and Savior. Bakit hindi siya sumusunod? Kasi hindi niya Panginoon si Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya hindi ako nagtataka kapag ang isang tao walang Kristo sa puso, baka wala pa siyang mga naririnig na salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Patay ang kanyang faith because his spirit is not yet born again. So, question next is, why hearing God's word is essential? No? Bakit mahalagang pakikinig? Anong sagot natin? Pakipindot? Because next to hearing is obedience. Sabi mo nga, obedience. No? May magandang bunga ang pagsunod. Ano po yung obedience? Ano po yon? It brings blessing. Gusto niyo po ba ng blessing? Amen. Deuteronomy 28 verse 2 hanggang 3. And all this blessing shall come upon you and overtake you because, ano sabi? You obey the voice of the Lord your God. No? Take note po, ang susi po sa blessing, hindi nagbabago. To obey. In Hebrew word, it means shama. Sabi mo nga shama.
Anong ibig sabihin? Nandiyan sa baba, no? To hear, understand, and obey. Kaya pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka lang talaga nakikinig. Ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Let me give you an example. Anak mo. Sabi mo, anak, po, magsaing ka ha? Anong sagot ng anak? Opo. Oh. Narinig ba niya? Oh. So sapat na ba yung narinig niya? Mamaya makikita mo, tumatayo na yan at naguhugas ng kaldero. Tama mga kapatid? It's called shama. Sabi mo nga shama. Kasi you obey. You hear and you obey. Anong resulta? Verse 3, Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Wow! Yung mga marunong sumunod, hindi ka man mag-abroad, sabi hindi ka man pumunta sa ibang bansa, local ka man magtrabaho, probinsya man, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Can you amen? Kasi ang pagpapala ay wala sa lugar. Ang pagpapala ay nasa yung pagsunod sa Diyos na may-ari ng lahat ng lugar sa buong mundong ito. Shout amen! Amen na kapatid? Kaya hindi naman porke nag-abroad yumaman na. Tingnan mo naman yung iba. Kahit nandito lang, pinapayaman ng Diyos kasi sumusunod sila sa Diyos. Can you amen? Talon tayo sa verse 12. Everybody, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain, ulan, to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. No? Papaulin na ng Diyos on time. Kapag kailangan mo na magtanim, andyan na ang ulan, anak. Kung kailangan mo na ng panggastos, andyan na ang blessing mo, anak. Amen, kapatid? You shall not lend. You shall lend, ikaw nang magpapahiram. Hindi na ikaw ang manghihiram. Sinong gustong ganon? Lord, ayoko na mangutang. Gusto ko ngayong taon, ako na ang magpapautang. Anong sagot? Obey the Lord. Amen na kapatid? 13, and the Lord will make you, look at that, will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. If, look at that, if you heed or hear the commandments of the Lord your God, which I commanded you today, and be careful to observe or obey them. Can you amen? Amen po mga kapatid? Kahit sa lumang tipan, mayroon pa ring pagpapala ang pagsunod. Amen mga kapatid? At ito'y darating sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Tandaan po natin ito. Next, hearing God's words or goodness is the beginning of faith to obey God. Kaya importante po ba na nakikinig ka ng salita ng Diyos? Importante po ba nagsusulat ka ng salita ng Diyos? Kasi para magkaroon ka ng pananampalataya at makasunod ka sa Diyos na buhay. Sino po yung mga first timer dito? Taas nga ang kamay. May mga first timer po ba? Salamat, naka-attend ka. At ngayon nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Amen na kapatid? Sa mga luma naman, taas ang kamay mga luma. O yan, taas ang kamay mga luma. Ayan. Thank you for loving the Word of God. Mahal niyo po bang salita ng Diyos? Tagal naman itong sa pastor. Tagal ha? Mahal niyo bang salita ng Diyos? Thank you for loving the Word of God. Sa mga care leaders, mga pastor, salamat sa tapat at masipag na pagtuturo at pag-aalaga sa inyong mga care group. Amen, mga kapatid? Kasi nabubusog sila. Hindi lang ng spirito, hindi lang ng kanilang kaluluwa, kundi ng kanilang katawan. Ang kawan ng Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po, mga kapatid? Are you learning so far? So let me end with this. Dito po tayo magtatapos. There are 4 reasons why we're super blessed and happier in Christ. Gusto niyo po bang malaman? So there are 4 inclusions. Number 1, everybody, spiritual salvation. Because our salvation is made simple. Sino po sa inyong naniniwalang may langit? Taas nga kamay. Yung mga hindi po naniniwala, hindi nagtataas eh. Sino naniniwala sa inyong may langit? Taas ang kamay. Sino naniniwalang may impyerno? Totoo pong may impyerno. Amen mga kapatid? Basahin natin. Revelation 20:14-15. And death and the grave or Hades were thrown into the lake of fire or hell. And this is what? Look at that. The second death, the lake of fire. 15. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire.
Pag hindi natagpuan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, seryoso po ito. Pag namatay ka, wala kang Kristo sa puso, doon ka sa impyerno. Ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Namatay ka na ng physical, mamamatay ka pa ng spiritual. Can I amen? So, our salvation is made simple. Napakasimple ng pananampalataya natin. Ano yun? Believe in Jesus. Sabi sa katabi, believe in Jesus. Acts 16:30, everybody. Then he led them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? 31, they answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Sino maliligtas? You and your family. Amen na kapatid? Kaya importante may isang Christian sa bahay. Kasi pag nakita nilang pagbabago sa iyo, you will be saved, you and your family. It is a package deal. Can I hear amen? Amen po ba? So paano ba tayo naligtas? Dahil ba mabait ka? Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Ephesians 2:8, everybody. For it is by grace you have been saved through faith or believe, and this is not from yourself, it is the gift of God. 9, not by works, so that no one can boast. No? It is not your effort. Hindi dahil mabait ka, kaya ka naligtas. Naligtas ka kasi mabait ang Diyos sa iyo. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Next, number 2. Ayan, mabilis lang tayo. Number 2, deliverance from evil works. So you're not sad. Sino po ang nagpapalungkot sa atin? Tao ba? Hindi. Ang totoong nagpapalungkot sa iyo ay si Satanas. Amen na kapatid? He can give you emotional hurts, bitterness, envy, inggit, hatred, and unforgiveness. Ayan, tinan mo, hindi ka pinansin. Sinong susulsul sa iyo nun? Si Satanas. John 10:10, everybody, that theft comes only in order to steal, kill, and destroy. Look at Jesus. Jesus, have come in order that you might have life and life in all its fullness. Amen na kapatid? Kaya sabihin sa katabi, bantayan mo ang isip mo. Yan. Bantayan ang isip. Bakit? Next, the idle mind is the devil's workshop. No? Pag empty ang isip natin, playground yan ni Satanas. Amen na kapatid? Kaya pansinin mo, yung mga walang ginagawa, paupo-upo lang sa church, sila pa yung maraming napupuna. Tama mga kapatid? At ang kanilang ministry ay puna ministry. Ano ba yan? Tabingi? Ano ba yan? Kulang? Yan na naman siya. Late na naman siya. Amen na kapatid? Instead, dapat mo mong tingnan yung mga pangit na bagay na yan kasi the idle mind is the devil's workshop. Paglalaruan ni Satanas ang isip mo. Amen? Get busy. No? Maglingkod ka sa Diyos. Bakit? Pag tinaniman mo ng kalungkutan ng iyong isip, magiging malungkot ka talaga ngayong 2026. Can you amen? Instead, anong gagawin? Next, Philippians 4:8. Brothers and sisters, everybody, think about the things that are good and worthy and of praise. Think about the things that are true, honorable, and right, and pure, and beautiful, and respected. No? Amen po mga kapatid? Taniman mo ang iyong isip ng mga bagay na magaganda at makakalimutan mo na ang mga pangit at malulungkot na bagay sa iyong buhay. Can you amen? Think. Sabi mo sa katabi, think. 1 John 3:8, kaya't naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang ano? Wasakin ang gawa ng dyablo. 2 Timothy 4:18, and the Lord will deliver me from every work and preserve me from His heavenly kingdom. To Him be the glory and forever. Amen. Amen na kapatid? This is very important. Alam ko na medyo naiinip ang iba. Pero tingnan niyo po yung kasunod. Look at this. Poverty is a devil's work. Tagalog, kaya ka naghihirap kasi pinapahirap ka ni Satanas. Amen mga kapatid? Ngayon pa lang, galit na si Satanas. At pilit niyang dinidistract ang iyong kaisipan. Bakit? Gusto niyang maging mahirap ka.
Gusto niyang maghirap ka sa buhay. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Para lagi kang busy sa pagtatrabaho. Tama mga kapatid? Para lagi kang busy at makalimutan mo ang Diyos na nagpapala sa iyo. Anong gagawin ni Satanas? Gigisayin ka niya sa iyong sariling mantika. No? Akala mo, totoong pagpapala yung dumarating sa iyo, pero sa dulo pala ay mapapahamak ka. Can you hear, amen? Kaya dapat huwag kang magalit sa kahit kanino man. Magalit ka kay Satanas. Amen na kapatid? Sino sa inyo ang galit kay Satanas? Taas nga kamay. Magalit ka pag walang laman ang wallet mo. Grabe itong si Satanas! Walang laman ang wallet ko. Kasi yung iba ganito, Lord, kala ko ba mayaman ka? Sinisipang Diyos. Hindi si Satanas. Sabi sa katabi, hindi si Satanas. Ay, hindi si Jesus. Ang nagpapahirap sa'yo. Si Satanas. Can you hear, amen? Poverty is the devil's work. Now, gantihan mo si Satanas. Gusto mong magkaroon ng laman ng wallet mo? Gusto mong yumaman ang iyong buhay? Anong susi? Inisin mo siya. Maglingkod ka, magsipag ka, magbigay ka sa Diyos at makikita mo lahat ng pagpapala ay ibibigay ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Shout amen! Can you hear amen? Huwag mong yakapin ang kahirapan. Yung iba kasi, mahirap talaga ako. Huwag na kayong mag-aral, para-paras tayong mamamatay sa hirap. Amen? Sabihin sa katabi, i-rebuke mo. Sige, sabihin mo, i-rebuke mo ang kahirapan. Pumunta si Kristo, naghirap na siya para ikaw ay yumaman. Can you hear amen? Amen po ba? Basa, 2 Corinthians 8:9. Everybody, you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that Christ was rich. Mayaman ba si Kristo? Yes. But for you, dahil sa iyo, He became poor so that by His becoming poor, everybody, you might become rich. Kay Kristo, mayaman ka na. Can you hear, amen? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Number 3, ayan. Next, number 3, bakit ka super blessed? Everybody, physical healing. So you are safe from sickness. Sino sa inyo naniniwalang health is wealth? Amen? 1,000,000 o kagalingan? Talaga. Amen mga kapatid? Kasi mayaman ka nga, puro ka naman sakit, ubos din ng 1,000,000. Tama mga kapatid? Mahirap magkasakit. Tama? Mahal ang bayarin sa ospital. Libo. Sabi sa katabi, libo. Kaya kailangan mo ng libre at walang pambayad na kagalingan. Can I amen? Amen po ba? Tatanungin ko kayo, kung hindi ka ba magkakasakit ngayong 2026, makakaipon ka? Yayaman bang yung buhay? Palapakin nga natin ang Diyos? Yes! Bakit? Kasi hindi ka mag-iipon ng pera sa ospital, sa drugstore o sa gamot. Makakaipon ka na ng pera sa bangko. Kaya amen? Kasi wala kang sakit at karamdaman. Shout amen! Palapakin natin ang Diyos sa buhay. Kaya nga po, ang mga sakit dapat hindi mo yan binibaby. Hindi mo yan inaalagaan. Amen mga kapatid? Sabi sa katabi, palayasin mo. Yang sakit ng ulo. Yang sakit sa bulsa. Amen mga kapatid? Kasi Macarius life ka na. Can you amen? There's a story about a woman who's bleeding for 12 years. In Mark chapter 5, verse 27. Sabayan niyo po ako. Sabi rito, she had heard about Jesus. So she came in the crowd behind him, no? Hindi po masama, no, na magpa-doktor tayo. Kasi may mga kapatiran tayo nag-aral ng pagka-doktor, di ba? At pagka-nurse, hindi masamang magpa-doktor. Amen na kapatid? Ang masama, dependent ka na sa doktor at hindi ka dependent kay Dr. Jesus. Can you amen? Nakalimutan mo na kumonsulta sa pinakamagaling na pera. Kaya ano nangyayari? Nauubos ang pera mo. Tama mga kapatid? O 28, saying to herself, if I touch His clothes, I will get well. Narinig na kasi, pumunta si Dr. Jesus sa lugar nila. Ubus na ang pera niya. Narinig niya, libre. Mahusay magpagaling si Kristo. And look at that. She is desperado. Sabi mo, desperado na siya. Ang lahat lang naman na lumalapit kay Kristo, yung talagang walang-wala at desperado na. Amen, kapatid? 29, she touched her cloak and her bleeding stopped at once, and she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble. Kapatid,
Tatanungin ko po kayo, tingin po kayo sa akin. Gusto mo na bang tumigil sa pag-inom ng gamot? Hindi nila naintindihan, Lord. Ulitin ko ha. Gusto mo na bang tumigil sa pag-inom ng gamot? Kailan ka titigil? Pag wala ka ng pera? Pag wala ka ng pambili? Ngayong may pera ka pa, tinatanong kita, gusto mo na bang tumigil sa pag-inom ng gamot? Anong sagot natin? Have faith in our Lord Jesus. Maniwala ka ng buong buo, gagaling ka, kagaya ng babaeng ito. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Siya, tumigil na siya sa pag-inom ng gamot kasi wala na talaga siyang pambili. Tama ba mga kapatid? Ayaw ng Diyos na maging mahirap ka. Kaya kung ngayong gabi tatanggapin mo ang kagalingan ni Kristo, ikaw ay sasagana, ikaw ay yayaman, at magiging magaling sa harap ng Panginoong Hesus. Shout amen! Brothers and sisters, get this in your spirit. Hindi ka pa pinapanganak, pinagaling ka na ni Jesus. Can you hear amen? Kaya anumang sakit karamdaman meron ka, kaya yung alisin ng Panginoon. Basa, 1 Peter 2:24, Christ Himself carried our sins in His body to, saan daw? Sa krus, so that we might die to sin and live for righteousness. Look at the next line. It is by His wounds that you have been healed. Sabi mo nga, healed. Past tense yan. Tapos na. Pinagaling ka na. Hindi ka palang papagalingin. At kailan yan nangyari? Nung napako na si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napako na ba si Kristo? Napako na po ba si Kristo? Pinanganak ka na ba nung time na yon? Hindi pa. Hindi ka pa pinapanganak, pinagaling na ni Jesus ang lahat ng sakit karamdaman mo. Ang hinihintay na lang niya ay ang faith mo, ang pananampalataya mo na ikaw nga ay tunay na gagaling. Ginari, amen? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Kaya palayasin mo ang lahat ng sakit karamdaman sa iyong buhay. Amen mga kapatid? James 5:14-15, pantulong. Are any among you sick? May sakit bang ilan sa inyo? They should what? Send for the church elders who will pray for them and rub oil on them in the name of the Lord. 15, this prayer made in faith will heal the sick. The Lord will restore them to health, and the sins they have committed will be forgiven. Amen na kapatid? Okay lang magpa-pray kay pastor. Sabihin sa katabi, okay lang magpa-pray. Kay church leader, kay care leader, kay pastor. Amen na mga kapatid? Pero tandaan nyo po yung verse na yan ha. Ang panalangin na may kasamang faith or pananampalataya ang nagpapagaling. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya kahit pray ka ng pray, pahid ka ng pahid ng oil, kung wala kang pananampalataya, hindi ka gagaling. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Why? Because next, Jesus is our great healer. Marami pong naniniwala sa tao kaysa sa Diyos. Kaya nga po doon lumalabas yung mga fake healer. Amen po ba mga kapatid? Nakarinig na po ba kayo doon? Mga faith healer? Kahit anong ipainom sa'yo, iinumin mo. Tama ba mga kapatid? Dahil ba sa ininom mo, kaya ka gumaling? Hindi. Dahil sa iyong pinaniniwalaan. Anong paniniwala mo? Sabi nila, 7 ganyan, o inumin mo to, gagaling ka. Kaya nung ininom mo, gumaling ka. Amen po mga kapatid? Noong 1980s po, kami po, nung may mga sakit pa, bilhan ka lang ng Skyplex tsaka Royal, gagaling ka na. Sino sa inyo nakaranas nun? Taas nga kamay. Bakit? Sabi kasi ng nanay mo, oh, anak kong ko, ito na yung Skyplex mo, gagaling ka na, tsaka Royal. Kinabukasan nga, oh, magaling ka. Dahil ba doon sa kinain mo? Dahil sa iyong paniniwala. Naniniwala ka ba na si Kristo kaya kang pagalingin ngayon? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Brothers and sisters, ang buong taon na ito ay magiging mayaman ka sapagkat ang tunay na mga mayayaman ay yung mga mapera na at wala pang sakit. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. And Jesus is our great healer. Amen mga kapatid? Lastly, promise, panguli, number 4. Bakit ka super blessed? Protection from calamities and accidents. So your life is secure. Lahat tayo ay dadaan sa kamatayan. Maaari tayong maaksidente anytime. Pwede kang datnan ng kamatayan, pero may pangako ang Diyos. Isaiah 54:17. Ito, sa mga bumabiyahe, panghawakan mo. No weapon that has been made to be used against you will succeed.
You will have an answer for anyone who accuses you. This is the inheritance of the Lord's servant. Their victory comes from me, declares the Lord. Amen na kapatid? No weapon, wala pang armas ang nagawa para makasakit sa iyo, para makapatay sa iyo, sabi ng Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? Kasi iingatan ka, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Finally, last verse. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Psalms 118 verse 17. Ano pong sabi ng Panginoon, ng salmista? I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Everybody, I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Amen na kapatid? Hindi ka mamamatay. Ipahayag mo lang na ngayong gabing ito, ang Diyos ang bahala sa lahat ng yung tinatangkilik at maging ang iyong trabaho at buhay. Can you hear, amen? So all you have to do is pray. Sabihin sa katabi, pray. No? Hindi naman natin nahanap na tayo po ay magkaroon ng aksidente. Tama mga kapatid? Pero pag sinaway mo na ang aksidente sa iyong buhay, naniniwala po tayo, we will not die but live. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid? Kayo ba'y naniniwala kaya kayong payamanin ng Diyos? Pag pinayaman ka na ng Diyos, all you have to do is, next, maintain it. Sabi mo sa katabi mo, maintain it. Pag binigyan ka ng sasakyan, lilinisin mo ba lagi? Pag malaki na ang bahay mo, lagi mo bang lilinisin? Magpapapasok ka ba ng mga kapatiran? Pag binigyan ka ng talino ni Lord, ikaw ba'y mag-aaral mabuti? Amen. Pagka ikaw ay binigyan ng ministry ni Lord, magsisipag ka ba? Build momentum. Bring one soul to Jesus. Maintain it. Sabi sa katabi, maintain it. And what is our Macarius challenge, everybody? Accept Jesus and be Macarius. Isa pa nga po, accept Jesus and be Macarius. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat ang gabing ito ay gabi ng pagpapala mula sa iyo. This is the first service of this church, OCW Pampanga, for the year 2026. And Lord, salamat sapagkat binusog mo kami ng iyong napakayaman na mga salita. Lord, sa oras na ito ay patuloy po na kayo ang magpala sa aking mga kapatid in their spirit, soul, and body. At Lord, sa oras na ito, once again, ako'y nagbabakasakali na mayroong isang kapatid dito na nais magsiguro na siya nga'y anak mo, Panginoon, by accepting you as His Lord and Savior. Kapatid, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak ng mayaman na Diyos, tagalangit at may buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mo ito, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan ngayong gabing ito. Salamat po sapagkat dinala mo ako sa seminar na ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, salamat po sa pagtubos mo sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga maling nagawa. Ama naming Diyos, gabayan mo po ako sa mundong ito. Banal na Espiritu, samahan mo po ako sa paglakad ko sa mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sino pong nanalangin ang panalangin na yon? Anong sabi ng ating challenge? Accept Jesus and be Macarius. Be ready and get ready. Parating na ang iyong pagpapala in your spirit, soul, and body. Amen po mga kapatid? So stay super blessed and stay Macarius in Christ. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you blessed? Super. Kung tayo po yung na-blessed, ay magbigay po tayo at pagpalain natin ng Diyos through our grace giving. To God be all the glory.
tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!